Sabi ni Santo Tomas, ang dahilan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay para iligtas tayo. Sa katunayan, mababasa namin sa pagsulat sa Pablo na kung paano si Kristo ay nagpakasakit ang namatay para sa atin. Pero hindi sumayon ang kanyang kaibigan na si San Buenaventura. At sabi ni St. Bonaventure, the Father is not that brutal to the Son, na hindi dahil walang pwedeng magbayad ng utang ng tao, ipapadala niya ang kanyang. Hindi ganoon kasama ang Ama sa kanyang anak. At sabi niya, the very purpose of the incarnation is not just redemption, but love. Na dahil sa pagmamahal ng Diyos mayroon sa tao, minabot niya na magkatawang tao. At yung pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo sa krus, ang pinakalalakila at pinakamataas na pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sa katunayan, sabi ni Kristo, ang tunay na pagmamahal ay walang pili pa sa isang taong nag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, tunay na pagmamahal ay nagmamahal ng walang kondisyon. Yung pagmamahal na walang grades, walang balas, kundi pagmamahal na sasabihin lamang niya, mahal niya. At ito po yung pinapakita sa atin sa pagsisimula ng ito ng kanyang ito. Na muli natin siya sa atin ang ating mga sarili, paano ba tayo nagmamahal? Dahil po, ang pagmamahal ang magpapakilos sa atin, pero dapat po natin tingnan ang ating mga puso. Sabi po sa Book of Proverbs, with closest custody, guard your heart, for in it is the source of life. Nakailangan natin tingnan ang pagkayaan ng ating mga puso, dahil po baka pag yung pagmamahal ay nabakiran ng lumis at ito po'y pinala ng kasalanan sa tao na nagkabalapan lumis sa ating mga puso. Yung pagmamahal natin minsan ay hindi natin sa totoo at tapat na pagmamahal. Subukan po yung panalunin ang ating mga teleserye. Sinasabi po mga teleserye natin, mapapakakya po man ito, mapapakikundi man ito, na may mga tao na ang hindi lang naman nila ang pagmamahal. Pagmamahal mula sa magulang, pagmamahal mula sa kanilang mga mahal sa buhay, at hanggang silang gawin yung lahat para na mapakuha yung pagmamahal nila. Pero dahil ako ang tao ay limitado, kahit wala po tayong intensyon, nasasaktan natin yung ibang tao. At dahil ako, nasasaktan natin yung ibang tao, yung kanilang pagmamahal ay napapalutan ng ibang kulay. Kaya nga, anong nangyayari? Kaya sa teleserye natin, nagkakaroon ng mga kontrabida. Dahil hindi lang naman nila ay pagmamahal. Pero bakit hindi makikilala ng tao ang pagmamahal? Ganun din po sa mga magulang. Naniniwala po ako ng bawat magulang na nandito kayo ay pantay-pantay ang pagmamahal na mayroon kayo sa inyong mga anak. Pero magkaiba po ang expression ng pagmamahal nito. Something na dapat po ang magulang ay maging aware.
Pero paalala ko sa atin ngayong araw na ito ng pagmamahal ay hindi kumikilala sa ating operasyon. Mayroon po isang awit na pinupo sa mga Jesuits na kailan po ay pag-ibig ko. At kung po dalawang pilin na yun, yung kanta, ang sabi doon, hindi ka kailangan magbago upang ikaw ay ibig ko. Hindi mo kailangan magsikap ng gusto upang ikaw ay mahal. Papaano po pag-ibig ninyo na sinabi ng Diyos sa ngayon? Hindi mo kailangan magbago para ikaw ay ibig. Ano po ang reaksyon niyo? Nasasabihin sa inyo ng Diyos, hindi mo kailangan magsikap ng gusto para ikaw ay mahal. Ang sinasabi naman po ng Diyos na sa aking pagmamahal, ang pagmamahal ko ay isang desisyon na dapat natin gawin. Ang pagmamahal ko ay lumalapas sa damdamin at emosyon. Dahil po ang ating pagmamahal ay nakabase lamang sa damdamin at emosyon sa oras na ikaw ay nasaktan, iiwanan mo ang tao na sa oras na hindi na susunod sa kondisyon mo,
Pero araw-araw, ginagawa ni Teresita faithfully and lovingly. Binabati niya, pinangalagaan, pinagtutuhan, iniitan. Namatay si Santa Teresita. Pero after her death, ang sabi ng mga madre, yung madre ng sumi sa mga lugar at alaray, became the most loving and affectionate person. Hindi nakita ni Teresita yung pagbabago ng madre niya. Pero after her death, nagbunga yung pagmamahal ng hindi sumusunod. Dahil alam niya na parang araw tutulog yung madre niya sa kanya. At walang libo ang pangyayari sa bawat sasali. At sa oras na natabanaan ng araw ng Diyos, na hindi ka nagkala ng Diyos yung hirap at sakit, yung ipako sa Diyos, na magpapaan niya sa karuta at kaligyan, sa oras na natabanaan natin, sana tulungan tayo sa mga. Tulungan natin ang ating bansa ng pagbabago. Yung buong ibig pinili, yung buong ibig pagbabagin sa inyong mga kapitbahay, lalo na pagpapasuli. Tulad sa inyong kaibigan na wala ng ginawa kundi marami sa kayo. Tulad po sa inyong